Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Balita, impormasyon, kasayuran. Mga nagunang mga update sa pulso sa masang misamisno. Gikan sa masa, para sa masa. Aniya na ang Kasikas sa Katawhan. Gumikan kay buot namong kamong mahibalo sa mga nagunang mga issues, concerns, ug mga impormasyon. Kini ang Kasikas sa Katawhan. Uban ni Boy Visitasyon. Timan-i, alaot ang wa masayod. Igala, kumusta? May adlaw Martes. Actually, nag-change og kuan ko ron, nag-ilis og laing adlaw. Sa mga nag-atang kagahapon, dispensa gamay kay nag-transfer mo kun may kaning lain nga area. So, whole day gahapon, ato paging maging adlaw, tabang pamig pintal des kwarto. No, dayon gi-transfer ang atong kahimanan diri sa 1TV News Channel. And then, karon nag-resume gani si Luloy naghulat kay actually iyang adlaw karon, no? Dili birthday iyang adlaw ron mag-taping pero sabay meron duha karon taon-taon mosunod na ako si Luloy makiling ang inyong pinangga sa Pulsos Politika. Pero kala kumusta mga adlaw, welcome ni atong paraguban Kasikas Katawan, of course inyong alagad boy Visitasyon. Manghinaot kaniyo sa usa ka nindot nga pagsugad ning nang hinapos ng mga adlaw sa bulan sa Agosto. Dayon, biyerna po, next month, no? So, 30 man karon, ending na. O sa mga nagsaulog silang fiesta, belated happy fiesta, pero ang pantaon may dili kayo happy ang fiesta. Kaya dunay gipusil patay, no? Si Glenn Hernando. Gahapon, may fiesta, may aging adlaw, fiesta sa Litapan. Barangay Litapan o Barangay Diguan. O ang atong atangan nga piyesta this coming September 8 kang Mama Mary na no sa Barangay Kinuman Norte. Nakoy listahan rin sa piyesta. Nakoy kanang nubinahan. Okay. So karong September mo daghan na pod no. Tanggob City 28. Unya ang atong 29 piyesta pud Cagayan de Oro, no? Okay. So sa mga nakalaag, mayong paglaag ninyo. Okay. O sa dili pa ato na ito lang atong mainitong pasalamat namahaw nang imbitar pa mahaw niya gamay ra kay balunan. Ori may ikog. Gamay kay balunan. Dapat mangimbitar ka kay balunan nimo sa baldi. Oh, para hupong to Akong balikon, Bryant Milling Marketing, thank you so much. Kompleto sa mga hog feeds o poultry products o ingon mas veterinary products nga mas ubos ang presyo o duawa sabang ilahang bagong tindahan karon diha nga kompleto sa grocery items. Barato lang. O noted gapon ang ilang baratong bugas diha sa Bryant Milling and Marketing. Gloria Bazar Appliance sa Osamis ingon mas sa Roqueta Branch. Tambayan sa Suba, Poblasyon Clarin, Dario Printing Services, Aguado sa City, Yulin Con General Merchandise, and distributor sa Alhambra Solira Night. Nagmingaw na ko ani. GB Printing Services, Tinago sa City, 3P Wash and Dry, Ilim Agricultural Supply, nga gidumala ni Mr. Jumer Capio. Togo Travel ni Sir Anitiu, Max Rich Corporation, ni Board Member sa ni Waminal, ang presidente sa Liga ng mga Barangay Misamis Occidental. Attorney Mars Tapayan, ang atong majority floor leader, City Council of Osamis. Of course, ni board member Amy Lahay-Lahay. Kaya sa tamad to, ugma. Schedule naman na. I-contact lang, Loy, para di na punta bulilyaso. Okay, anyway. Kuhan karon provincial board meeting, no? O sa mga board members. Ang atong tulumanon higalan niyo makita sa 1TV News Channel uban sa atong staff, pinagi sa atong managing proprietor Johnny Tumis, sa atong mga program host sa duha ka mga dagkong tulumanon Pulsos Politika Luloy Makiling nga pertingisin as kung atbang
o ang noontime balita ni Agaw Odon de Disina. Of course ni Johnny Tumi na iyang program kanang news break, no? Okay. Uban sa atong assistant cameraman sa Tumi, nga atong traffic director Ma'am Shari Tumi, ang atong on-call graphic artist Mike Ricaborda. Salamat ni Ma'am Lani Navarro nga atong butang manager sa Phil Products, no? Nga padayon nga nagpahibalo nga nagpanaod gyapon sila sa fiber cable TV o doon na wifi, no? O sa mga subscriber nato sa Phil Products. Okay. Ang atong tulo man nagala inyo makita pinagi sa Facebook, ingon man sa YouTube o live ta sa Channel 16 ay kalimot Phil Products. Okay, here we go. Sa paghandom nato kaning bulan sa Agosto muni daghang kayong kanibang mga halandumon kayong pizza. Sa ato pagsubay, gitanaw na ko akong listahan. Kaning niyang Katipunan was founded way back 1892. That was the month of July 7. O niya, gireport sila ni Father Mariano Hill sa kagamahan ng Katsila nga iyang gibutyag nga dunay grupos Katipunan mo tong gipandakop ni sila sa 1896 na. August 19 of 1892. Gipangdakop ni sila kato mga miyembro nila gianam. O niya pagka nagkagrabe ng kasuko sa mga Pinoy sa tuig 1896 sa dihang si Rizal gikan pagdakop atong July 7, no? Gidala ngadto sa Dapitan 1892 nya gipatay ni si Rizal 1896 naman of December. So kaning bulan sa Agosto gikan sa 23 way back 1896 mutong ilang gipanggisi ilang sidula kay ning go against na sila sa kagamahanan nga Katsila. O niya pagka 25 muna tong unang revolusyon sa Pilipinas katong Cry of Balintawak. O niya actually sige gihapon gagubat-gubat dito Cavite ngana doon na mga kanit-kanit nga pag gubat nga batok sa Katsila nga gobyerno until August 31 muna tong outbreak nila, no, nga celebrated ning bulan sa Agosto aning revolusyon. O gitumbok sa atong kalendaryo karon nga August 29 ang atong National Heroes Day. Pahinungod ni sa mga naningkamot nga makuha nato ang atong independensya as panahon nila ni Andres Bonifacio nga ang ilang gihimong gamot hinungdan nga ilang gilabanan ang kausa ni Jose Rizal nga kato siya mo giilang sila pa the most cultured nga reformist. Most cultured kay daghan tong kurso. Doktor, dayon basta kay sa engineering nga kuan. Grabe to. Unya linguist, no? Mutong gingalan sa the most cultured reformist. Si Dr. Jose Rizal nga giuwat lang. Nauwat lang siya nga ingog ibiyahe lagi kay giaprubahan ang iyang request nga mo trabaho dito sa Cuba as a doctor. Pero gidakop siya og gibalhog dito sa Port Santiago niya, but by December 30 gipatay utong gipusil diya sa Bagong Bayan. Mao na karon ang atong Lunita Park. Okay, mo na ang atong throwback nato sa atong kaagi history diri sa atong nasod. Okay, sa atong hilisgutanan salamat kayo nga pinagi sa atong pinanggang gobernador si Governor Henry Sevilla Waminal, no. Good morning po dahil ni Mayor Ando nga ang atong congressman karon sa Distrito 2, Congressman Ando Waminal og ni Mayor Indy Waminal diri sa atong dakbayan. Sa tanan nga mga konsehalis, of course atong City Vice Mayor, no, Ma'am Bibineri. Morning. Sa akong balikon ang atong hilisgutanan karon for the month of November, dunay it can either be a good news or bad news para sa mga trabahante. Pero mone, ang tuyog tumong for the sake of celebration sa atong probinsya scheduled as of November 2, mo man na naka-record karon sa region. Pero the whole month of November consider ni siya nga Foundation Day sa Kapitulyo, no? So, ang tibok bulan sa Nobyembre gitagana na sa ilang selebrasyon. Daghang kalihukan ang magpanghitabo mo nang
ang tanang empleyado, whether you like it or not, like na lang mo, kay ug di mo like, na masuko po ninyo ang atong working governor, no, nga naagid mo walay absent if ever. Kung doon na may bugat nga katarungan, maybe, no, nga konsiderahan, pero most likely gikinahanglan gyud ang inyong presensya to present for the day, representing Misamis Occidental, especially sa atong pagsaulog ang atong Founders Day sa bulan sa Nobyembre, no? Actually November 2, pero ang tibok bulan gyud sa ulugon nila dito. Unya, salamat po ni Ma'am Hermi Ramiro nga atong kanhing Governor sad nga mo'y nagpahigayon aning niya nga hangyo sa atong region nga tagaan i-highlight na to nga atong celebration. And by that, nakita po ni ang atong working governor nga ang hayan po kay kining niya siya special date man ni it's a Founders Day kanos sa natukod ang atong probinsya, ang atong kapitulyo. Okay. O padayon gapon ang atong proyekto sa Maldives of Mindanao. And kuha na siya kanabang kaabang-abang ato ginang-atangan nga naman it's not only Misamis Occidental mo'y ma-benefited ani niya kundi the whole of Mindanao nga naman pag mo yung gani kag resort dayon beach dagat ingon ana ang kanit nato nga mga syudad like Iligan at Bangraman nato pwede na bisitahan sa ato mga kaning gitawag natong mga foreigners, no? Usually foreigners mahilig aning kaning mag-beaching, scuba diving, deep sea diving, dayon sailboating, boating sa kadagatan. Daghan tayong ika-offer diri sa Mindanao. We have makatuyok ta Surigao. Katong island nga dunay daghang ika-offer kay nadito kanunay ang dagkong balod, katong mga surfers, no? Dayon tuyok ta diri Davao. Dito pa ta sa Glan, sa lugar ni Manny Pacquiao, no? Nana dayon dire ta tuyok Davao until Camiguin, Cagayan, ingon na makatuyok ta the whole of Mindanao. Makita nato by sightseeing, pinagis dagat, dayon kaning Mindanao mo po ni kadako sa Maldives, no? Makumparar nato. Only ang ato dire kay kwanta ka ng daghang nanimuyo na sa atong kabaybayunan. Okay? So, ang Maldives man gud usahay mahadlok sila makuyawan at banggo ni Somalia, no? Kana Somalia sa Africa, noted kay na daghang mga pirata diha, hadlok kay mga dagkong barko diha na kay piratahon. So kanang Maldives sa iyang pikas nga side atbang na Sri Lanka. Ang pikas po niya nga side nga atbang niya mo ng Somalia, no? Sri Lanka is ang Colombo, no? Nya mo na ang Maldives dayon dire sa Somalia. Daghang noted nga pirata diha. Dire sa tuwa mo kuan ta. We always pray, no, nga kaning atong Occidental mahimo ning magpabiling malinawon the rest of our lives, no? Okay. So, waiting lang ta sa mga magpanghitabo diri sa atong Occidental. By then ang atong development or ang expect nato nga progress nato gihinahinay na ni og lungag og giluto na ni ang atong pinangga nga gobernador sa Occidental. And then for sure dili sa nag-inusara kay talking about Osamis City nas Mayor Indy Waminal in total support so with our congressman sa Distrito 2 si Mayor si atong naandang mayor dire ang atong bag-ong congressman si Congressman Andu Waminal. So ang ato pong congressman sa Distrito 2 si Congressman Jason Almonte labaw pag in total support, no, para aning niya karon nga kaning gipaabot nato nga progress diri sa atong lalawigan. Hopefully, and that will be done nga naman di mangutalisod diri tungod kay kumpleto ang atong facilities sa transportation. Sakay ka aeroplano, doon na tayo airport. Kung barko, napot tayo seaport. And ang ako ron topic ron actually kaning global port, no? Kay human na privatize, nakugang nakurat ang kadaghanan. So far, na to isangat atong reklamo. Kung maghisgot mga plitihan,
diya sa atong terminal. Murag tanang negosyo dunay kanibang tigpahigayon, tigregulate. Kung maghisgot ang gasolina na atong Energy Regulatory Board, ERB na to. Maghisgot ang plitihan sa aeroplano sa atong aviation. Maghisgot ang negosyo diri sa atong komersyo na ang DTI, Department of Trade and Industry. Muna atong duulan kung pananglit talking about hoarding, kanang sobrang presyo sa mga out na sa SRP, kanang suggested retail price. Okay. Kung maghisgotag pantalan, kinse atong reklamuhan. For now, karon kaning nahitabo karon sa atong global port, nakurat ko. Kinsay nagpahamtang sa maong tarifa nila for the collection. Kinsa man. Wala tay sangkuan sa tong reklamo. Unsa ni sila? Gitagaag blanket authority for the operation? Or doon na ba ni bendisyon sa PPA itself? Kaya kung mo niya, ay, dili mabankrupt ang atong, kung manggaling ang hinungdan aning niya pag-privatize, tungod kay nabangkarote ang atong PPA sa Osami City. Kung kani siya nga rason, adeser na abangan ang nasangpit nga government-owned corporation ng atong PPA Osamis, ila na nang gitanaw daan sila pwede mo ginansya. Kay, kuha man private businessman man congressman pag gini sa dito dapat sa lugar ni Manny Pacquiao, General Santos, no? Ikaw na ba? Dili na niya kubiton ng usa ka negosyo kung wasa klarong ginansya. Nganong nahimo maning niya nga sa una ang PPA pay nagdumala tag 5 ra ang atong terminal fee. Nganong karon okay naman lang ta sa tag 30 pesos. Unsa diferensya? Mora na gitawag natong makeover para makaginansa ng PPA. Arita mag-meet sa tunga. Kung maghisgot tag 30 pesos nga balayra na sa atong terminal fee, naana na ang ginansya. Naana gipatong ang ginansya. Kung maghisgot tag PPA nga operation, nganong ari medya-medyaho na to? Kung 5 patubuan na to another 5 mahimong Gs. Di na tingali malugi. O nganong kani automatic, it's a blanket authority. I can say nga naman automatic nga na giimpusar diretso. Right after ning take over sa PPA, impusar diretso ang tag 30 pesos, kuratan ang mga tao. Munang karon pa ko og magnegosyo diri sa Pilipinas, 15 atong sang-atan sa reklamo to regulate kanang giingon nato diha nga tarifa sa pantalan. Unya ang sakit, dili ta ka hatag og assurance sa global port nga ang inyong ginansa ingon ani ang abton. My goodness. Nga naman ang mga biyahedor nato, ang naanda nato diri nga magtumo diri semento, murag di natang kita. Nga naman tuas Plaridel mudunggo. Tanan nga na nag-charter og mga barko tuas Plaridel ni sangko. So, kung mo ni ang setup nato, well, high time na ni nga ang atong District 1 kay Plaridel belongs to District 1. Mulihok na si Congressman Jason Almonte, maghimo tagdakong pantalan dito. Nga naman, wala pa man to na privatize. Dito na padakaan nato, nga naman, tuan naman ang atong center of business, tuan ang commercial business nato dito. Kay diri sa Osamis, naglikay ang mga biyahedor din nga mudunggo tungod sa ilang gikalisangan nga porterage, gikalisangan. Mura sila na sakit diri nga mananakot. Naahan naman karon ang atong gitawag natong kaning ang atong gobyerno nato nga unsa na? Gobyernos Pilipinas, government by the people, of the people, and for the people. Ahan naman na. Wala na. Ulog-ulogan lang tagpasaling, I don't think so, kung ulog-ulog, ugunsa to. At tubangan dito sa atong City Council, matod pa itong nag-manage diya. Amot, naghampo ng manager ng lugar agad po.
katong gitudlo nga manager niya at that time nga gipatawag sa city council nga sumala pa niya, we will be setting the PPA, port area nato, kanang gitawag nato globally competitive ta. Nga ikatanyag nato, ika-offer nato, nga ikapanghinambog nato ang atong pantalan. Maningil mi, kay taon-taon naman to yung gisulti. Wa ra ba tayo nakitang mihuras or addition na say kaning pwede natong matanawan nga kabag-uhan diya sa atong pantalan. Nga they can offer a global competitiveness. Asa man na siya. Ang akong na kitaan og nahibaw-an diha, kana ramang it's a long passage. Okay, asa pavement or a hallway nga inigabot kini pasayro gikan sa tabok, sakay ka sa kaning atong barge, pag naog nimo diha karon kay pandemic man ron, pakita imong ID na ang imong pasilyo that you have to walk that long distance, layo kay imong haykan. Luoy lang ko sa mga senior citizen. Okay lang to mga senior nga pareha namo nga ibutan ta, pwede pa makahayk pag layo-layo. Kadto intawng naglisod na kay doon na nagibati sa ilang lawas. My goodness. Doon ako nakita nga doon na ilang wheelchair para to sa di nagyong kalakaw. Pero na may makalakaw nga di lang kaantos og layo. Pasakit, dugang pasakit sa mga pasahero. You have to walk that long distance. Gikan sa pag naog nimo diha sa gangplank, diha mismo sa kining barge. Muhay kag layo kay mo tuyok atong luyo. Nga sa una dihara pag naog nimo dihara ka sa anang opisina la tunga moagi. Dito dili na nung kamainitan kay na may ilahang na may shade nila. Pero dili man to mo count ang shade. Ngano man ang kalayo sa distansya nga imong haykan, pag kalayo mo to inyong muna inyong gi-promise nga bag-uhon, kabag-uhan. I don't think so. Nga inyong gitagaan og kaning hago ang mga pasahero nga you have to walk that long distance. Ang luoy in town ang mga lugsana kalakaw. Katong gipang arthritis, my goodness, kugoso ninyo. May tagdo na mo libreng sakyanan. Taratong dunay airport sa Hong Kong. Oh. Kadumdum ko dunay sugaton nagbas ang katong dili mo makaagi sa namay kaning agyanan sa eroplano nga diretso na dayon ka dito sa terminal. Katong ang eroplano nimo nga dili ka moagi na atong ilang agyanan, sugaton nagbas. Inignaog nimo diha sa eroplano naa dayong bus, no? Dili na ka maghayk og layo. Unya sulod sa terminal pod ang ila pong kung nata escalator dito lahi na patag ra na pero magdagan, mutongtong ra ka dito ihatod na kaasa ang imuhang kuan, ang imuhang gustong adtuan. Mo nay naka built-in sa terminal sa Hong Kong. Ingon ana. Na diri sa tuwa ang kanibang gitawag natog unsay benepisyo. Unsay kasayon nga sination sa atong mga pasahero. Nga pwede na ito hinambok, hunahon na ito nga someday, somehow, by the year 2023, mabrihan ang atong Pangilbay Bridge, mabrihan na sooner, no? Kinasayon nga expectation na ito, kanang atong Maldives sa Mindanao. Unsaon na ito pag-accommodate kay kini sila mga gateway man agianan man atong pantalan. Muna atong i-offer sa atong mga bisita din my goodness, nagmulo ganitang kita taga din mismo. How much more nga itong mga bisita? Stila na ba yan? Manang sa labing madali, manghinaot ko sa itong mga public officials to please tutukin ninyo ni nga problema. Kay gara ang nahitabo diya sa itong global port. Wala ko sukad kadumdum ngayon. Ay, saan nakagikansin ko? Kalit lang. Kanang gitawag na itong rocket high nga pagpahamtang sa inyohang balayranan, 30 pesos automatic. Gikan sa 5, kalit lang. Di makurahilantan ang mga tao, anak. Unya, natunong pagitag pandemic. Less than we expect, no, nga niya pagis pandemic period. My God. Di man magulang tagyani, nga naman, bilyonaryo, noted nga bilyonaryo. Nya, ang kakuan lang ba kay, congressman, manita na naasya niya, ang welfare sa mga tao, dili mo ikuan niya.
dili mo ay mahimo niyang legacy sa mga tao, no, dili tang kadumdum. It's all about business. Mura na siya. Nadato siya, nahimong bilyonaryo, it's all business. Wala na, asa ang napitaan ni. Mubita nang ay dili na mo abang dia sa seaport for 15 years. Ngailan dumalahon sa as global port. Kung walay klarong ginansya. So mo na nang gihimo nila karon. Kita di man tang kalikay nga naman, especially kung mo travel ta dito sa Picas, Tampi, still waiting for Panggil Bridge, no, to operate. Kung kano sana siya, I think next year, no. Unya, dahil layo pa man to. Karon mo travel ta sa Picas, Tampi, Lanao Norte nga probinsya, sakay sa barge, mamatay lang agian kana araman. Or the least we can do. Or motoyo ka dito ka sa Aurora, dito sa sanang lugaran na dito, Monte Alegre. Then going Iligan. Mura to, but then will take time. You need mga 4 to 6 hours travel. So layo kayo. So risky pagid ang pag-travel nato. Now, ingon ani. Diri ra may pinakaduol natong medyos and then wala tay iskapar. Pero mo na nin take chance sila na. Kay wa man tay laing agianan, wa man tay laing remedy. Wa tay laing solusyon. Muagi ra kita diha. So, luoy kay mga pasayro. Nga, sapagkat tinod, dili kay ako'y gareklamo, ang tanan nagreklamo. Why wala nagreklamo? Nakuratan kay dili na mo ilang charges kaniadto. Especially ang porterage pantalan. Kato mga nag-charter o mga barko, doon na kay kargada ng simento, unsa pa diha. Direkta dres tong pantalan, wala kong kita aron. Nga naman, ang rason, ingon na lang. Reklamo gani pasayro nga, 30 pesos ra na ng ilang terminal fee. The worst is kadtong nag-private nga sakyanan. Gabayad ang sakyanan, ang pasayro, gipabayad. Tag-30 yun. Nga, wala na mo agig terminal. Ato lang i-dispatchar ng problema sa rural. Nga ang tanang pasayro, pakanaogon. And you have to pay 30 pesos sa ilahang terminal. Okay na to, kay maghulat pa man ilang bus. Pwede pa sila magpundo dito sa terminal. Pero ang mga private, hadlok mabiyaan kay makarga niya sa barge automatic pag abot nila. Di na kamutuyok dito sa terminal para magbayad kag 30. But then you have to pay 30 pesos. Mura na ang dili ma-justify. Nga naman, nagbayad naman ang inyong sakyanan. Mo parking dito sa waiting area para mo karga sa o masakay dia sa barge. Nagbayad na sa iyahang porterage. Ang passenger, wala naman na mutaak sa inyong terminal o dias pantalan. Narasulod sa sakyanan kaya nagulat sa ilang travel. Usa pag-justify nimo nga wala man mo kaserbisyo ang mga pasahero. Ang ilang gitungtungan, ilang sakyanan. Na magbayad silang 30. Ang sakyanan mismo gabayad na. Ang pasahero sulod sakyanan, mubayad pa. Grabe. So, mo nang niya, nangita lang kog kanibang asa ta manguhit para ireklamo nato ang ilang porterage o kanang terminal fee. Kinsay mo regulate ani. To whom it may concern, more or less, siyempre, kung balao datong isgutan, naman si Congressman Andu Aminal. Tingali maka-provide na to na for the answers, no nga. Maybe someday, no nga, yan ang matubang dito, asa nato ni i-forward ang atong reklamo. Asa nato i-yango ang atong reklamo. All about global port. Nga sobrara, excessive ra kay ang ilang pagpaningil sa taripa. Kaya may yung gasolina ni, ang atong rumbo, ang ERG naman, Energy Regulatory Board. O ari ka sa mga plitihang sakyanan, naaman itong LTFRB. Ingon na. Doon na tayo madungguan, pero this time, I don't think so, na lisod, no? Pertig yung lisura. Doon na lang ko news gamay nga usa ka konsyal sa Panaon, Misamis Occidental. Gidakop tungod sa kasong kanang illegal possession of firearms
nadakpan og nakuha gikan sa posisyon usa ka 9mm, 0.9mm pistol uban sa 16 ka buok nga bala yang ammunition. Ang nasangpit nga search warrant gipirmahan ni Judge Roy Moralion sa Branch 13 ang atong RTC, no, 10th Judicial Region kaniadtong Agosto 22 tuig 2022. Og nakuha gikan sa posisyon ang nasangpit nga armas, illegal possession. Matod pa siyang tubag, ang tagyanin niya usa ka giprinda daw ni usa ka Manuelito Dudong Sinsil nga nailaning gitumbok nga drug lord diri sa Jimenez, no. Okay, so mo na yung rason, mo nang pagkakaroon balog siya sa atong prisuhan dito sa probinsya. Pero mo to ang atong kinatibukan nga asoy karong adlaw, but then musunod man karon si Luloy Makiling sa iyang tulumanon nga pulsos politika. Meantime, aton lang regards sa atong mga lalay daw si Pare Johnny Salibay diya sa Iligan. Hoping to see you soon og ni Mans Jenny Ortez, no. Manginaot ko ang inyong giadtuan dito sa Dakbayan sa Iligan, I mean Cagayan amin Pagadian nga mahuman na to siya ang inyong tuyo, matagaan na siya pabor nga kining desisyon, no, para daghang malipay. Kasamtangan ang atong tulumanon ni Gara aton ning takupon kay nanghulam ng adlaw nga dili atong oras. Min dili atong time gyud. Boy, bisitasyon alas tong tulumanon kasikas katawan ninyong tanan ato mga followers nato. Salamat, maayong adlaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat, 1TV Management.